From a military standpoint, all they're doing is clogging up the strait. Then when it comes to the Hormuz Strait, everybody agrees this strait cannot stay closed. Mula sa pananaw ng militar, ang ginagawa lang nila ay binabara ang kipot. At pagdating sa Wormwood Strait, nagkakaisa ang lahat. Hindi maaaring manatiling sarado ang kipot na ito. Ang daluyan ng buhay ng pandaigdigang ekonomiya ay naputol sa isang iglap at ang mundo ay itinulak sa bingit ng isang walang kapantay na krisis sa enerhiya at higit pa rito, isang pandaigdigang digmaan. Sa loob lamang ng ilang araw, humigit kumulang 400 malalaking cargo ship ang naipit at walang magawa sa baybayin ng Oman, habang ang marupok na supply chain na sinasandalan ng bilyon-bilyong tao mula Europa hanggang Asya ay tila nagdilim. Inakala ng rehimen sa Tehran na kaya nitong gawing bihag ang mundo sa pamamagitan ng pagsasara ng Strait of Hormuz, ang pinakamalakas nitong alas. Ngunit ang napakalaking sugal na ito sa geopolitika ay biglang naging patibong sa sarili nitong leeg. Ang pagtaas ng presyo ng enerhiya, ang paghinto ng mga pabrika, at ang pagbagsak ng mga merkado ay gumising sa malalaking kapangyarihan na dati nananatiling tagamasid lamang na nagsasabing, hindi ito ang aming digmaan. Ang pag-atake sa mahahalagang pasilidad ng enerhiya sa Qatar ang naging huling patak na nagpabagsak sa timbangan, na nagpasimula sa pagbuo ng isang pandaigdigang alyansang militar na hindi pa kailanman naisip noon. Ngayon, isang napakalaking makinarya ng digmaan na binubuo ng 22 bansa, kasama ang ilan sa mga pinaka-advanced na hukbong dagat sa mundo, ay patungo sa Strait of Hormuz upang ilunsad ang isa sa pinakamalalaking naval blockade sa kasaysayan. Kaya, paano dudurugin ng hindi pa nararanasang military build-up na ito ang asymmetric power ng Iran? At paano nito babaguhin ang kaayusan ng mundo? Bago tayo magpatuloy, huwag kalimutang mag-subscribe sa aming channel, i-on ang notifications, at pindutin ang like button. Sumisid na tayo ng mas malalim. Sa katunayan, nagsimula ang lahat sa sobrang pagtitiwala ng Iran sa sarili nitong lakas. Ang mapaminsalang pag-atake sa Ras Laffan LNG facility sa Qatar ay hindi lamang isang aksyong militar. Ito ay isang digmaan laban sa pandaigdigang ekonomiya sa pinakabuod nito. Bago pa man maunawaan ng mga pandaigdigang merkado ang nangyayari, lumitaw na ang lawak ng pinsala. Ayon sa ulat ng pamahalaan ng Amerika, umabot sa napakalaking 20 bilyong dolyar ang pinsala. Isipin mo ang laki ng halagang iyon. Hindi lang ito simpleng pagsunog ng isang pasilidad. Ito ay pagsabog sa pangunahing ugat na nagpapainit sa Europa tuwing taglamig at nagpapatakbo sa malalaking pabrika ng Asya. Sa Europa, tumaas ng 35% ang presyo ng natural gas sa loob lamang ng isang gabi. Sa isang bansang industrial at teknolohikal na higante tulad ng Japan, halos tumigil ang pag-angkat ng krudo. Sa loob ng ilang buwan, tumanggi ang NATO na makisali sa labanang ito. Sinubukan ng administrasyon sa Washington na isagawa ang operasyong ito ng halos mag-isa, umaasa lamang sa Israel at limitadong suporta mula sa Gulf, hanggang sa nagkamali ang Iran. Bigla, napagtanto ng mga bansang nanahimik noon na ang tunay na nasusunog ay hindi lamang ang disyerto ng gitnang silangan, kundi ang kanilang sariling ekonomiya at pambansang seguridad. Pagsapit ng Marso 11, 2026, napindot na ang panic button sa mga kabisera ng Europa at Asya. Ang United Kingdom, France, Germany, Italy, Netherlands at Japan ay sabay-sabay na naglabas ng pahayag, isang bihirang pangyayari sa kasaysayan. Mariin nilang kinondena ang mga pag-atake ng Iran at ipinahayag sa mundo na handa silang gumawa ng konkretong hakbang
upang patatagin ang merkado ng enerhiya, kabilang na ang pakikilahok sa militar upang matiyak ang ligtas na pagdaan sa kipot. Kinagabihan, ang pahayag na ito ay naging isang napakalaking pandaigdigang alyansang militar. 22 bansa na pinamumunuan ng Estados Unidos ang lumagda sa isang kasunduan para sa pinagsamang operasyong militar. Ang natatanging puwersang ito ay magpapadala ng mga barkong pandigma, anti-submarine systems, at mga makabagong autonomous vehicles sa mismong tubig ng Strait of Hormuz. Binabago nito ang kalikasan ng labanan. Ano nga ba ang nagtulak sa napakalaking koalisyon na ito? Walang duda, ang matinding pressure mula sa Washington. Habang tinatanggap ang punong ministro ng Japan sa Oval Office, nilabag ni Pangulong Donald Trump ang mga karaniwang hangganan ng diplomasya. Surprise! Sino pa ba ang mas nakakaalam ng sorpresa kaysa Japan? Bakit hindi ninyo sinabi sa akin ang tungkol sa Pearl Harbor? Humiling siya ng direktang pagpapadala ng mga barkong pandigma mula sa Japan. Isang bansang 70% umaasa sa langis mula sa Gulf. At binanggit pa ang isa sa pinakatraumatikong pangyayari sa ikalawang digmaang pandaigdig. Ayon sa White House sources, nagbigay siya ng malinaw na ultimatum. Alalahanin ninyo ang Pearl Harbor. Wala na kayong karapatang manatiling tahimik sa harap ng mga ganitong pag-atake. Ipadala ninyo ang inyong mga hukbong dagat sa Strait of Hormuz. Huwag po kalimutang mag-like sa vlog na ito. Maraming salamat po.